Umaga mga kabrid, recap lang tayo. Explain natin ang ginawa nating bahay ng manok mga kabrid. Ito ganito siya kalapad sa loob. Napakalapad po niyan. Explain ko sa inyo, ang sukat po niyan squared po. Squared sa loob ng 26 inches mga kabrid. 26 inches tapos medyo pa slanting sa taas. May allowance tayong 4 inches mga kabrid. Ayan o. Sa baba, doon sa dulo sa likod, pag angat ng bubong niya, paangat kasi yan, 4 inches po ang allowance natin dyan. So tara, ang gamit natin dyan mga kabrid is ganito siya sa una oh. Nagpa-welding tayo ng nagbuo tayo ng apat ng yung pinaka frame niya, which is bakal 9mm mga kabrid. So 9mm na bakal, tapos steel matting. Ayan yung steel matting, yung flooring niya yan, flooring 26 inches square din yan. So ayan tapos screen pang secondary matting, yung apakan ng manok natin para hindi siya lulusot doon sa ang steel matting kasi mga kabrid is tibay yan, tibay ng ating kapag. Tapos yung naman plastic screen niya gaya niya kabrid, isa po yan, para hindi po masyadong lumusot ang mga paa ng ating mga alaga, kasi ang kulungan po na ito or chicken houses na ito mga kabrid is pwede natin yung multi-purpose mga kabrid. So pwede siyang para sa sisiw, yan, lalagyan lang natin dito ng kahoy mga kabrid. Pwede siyang paanuhan siya, palakihan ng mga sisiw. So pwede natin siyang lagyan ng ganito na bilog na kawayan, ganyan, patungan niya, talunan ng mga ating mga sisiw kung gusto nating sisiw ang ilagay mga kabrid. So ganyan siya. May allowance po na 3 inches paa. Yung paa niya is 3 inches mga kabrid. Dahil detachable naman po itong ating cages na ito, ang ginawa natin na cages mga kabrid is use in light materials lang. Pwede siyang bitbitin sa labas. Halimbawa ganito, maulan mga kabrid, pwede natin siyang bitbitin sa labas or ipasok. Pag maaraw, pwede natin siyang parawan sa labas. So ganyan Ang kulang na lang natin mga kabrid is yung harap. Yung harap na lang ang kulang. So ito ang napili ko mga kabrid, yung tipong lapad niyan. Pwedeng makalakad-lakad ang manok natin. Halimbawa tandang ganun ang ilalagay natin o ganun, mga 2 years old above. Ganyan, pwede siyang makapagpagaspas ng pakpak dyan. Pwede siyang makalundag-lundag. Pwede siyang dumapa or makakalakad-lakad siya. Pwede nga siyang breeding pin mga kabrid, 2 piraso lang. Para sa akin kasi nagbi-breed naman tayo, gumagamit naman tayo ng ganito na. So pang na natin to, pang 8 na. Yan na lang ang last natin naka-ready na. So kawayan natin mga kabrid, nag-cut tayo. Ayan yung bilog na kawayan na yan mga kabrid. Nakikita nyo yung bilog na kawayan na yan. Kinakat natin yan sa 27 inches mga kabrid. Nag-allowance tayo ng 1 inches. Mas maganda kasi kabrid ang medyo sobra. Kasi pag kinulang ka dyan sa kawayan, pag putol mo is antimano, sayang na. Pag kumapos ang kawayan mga kabrid sa sukat sa taas, kaya sayang mga kabrid, sayang ng kawayan. So ginagawa ko, nag-allowance ako dyan 1 inches to 2 inches mga kabrid. So depende kung alin ang gagawin ko, alin ang gagawin ko. So ayan may mga natitira pa tayo para dito sa harap. Tapos ang ibububong natin dito mga kabrid, ang ibububong natin dito is yung ganun din steel matting din. Pag nabubungan na natin to ng steel matting mga kabrid, lalagyan na natin ng steel matting, saka natin siya babalutin ng mga sako or kahit anong trapal or kahit mga kabrid, yung tipong kahit maulanan yung ating cages ng manok mga kabrid is hindi siya masyadong madadamage. Alam nyo naman yung kawayan pag nabasa dyan yan rumurupok. So yung paikot na yan mga kabrid, babalutin natin ng sako yan. Ang hindi lang mababalot ng sako dyan is yung harap, kasi medyo kawayan yan mga kabrid. So paikot yan, kailangan balot ng sako yung security ng ating gaya yan kabrid gaya yan siya, paikot ng sako. Ang harap lang ay screen, tapos ganyan yan lang ang open. So secured na secured yan, hindi mapasok-pasok ng mga hangin basta-basta. Humangin man dito sa banda dito, hindi siya secured siya mga kabrid. Ang ginagawa nating sako is yung mismong sa din, sa pagkain din ng manok, yung makakapal, basta yung makakapal na sako mga kabrid. So ganun lang. 26 inches yung loob mga kabrid, 26 inches ang loob, yung taas 26, yung lapad 26 din ito ganito. Ang nahihirapan ako yung sarap, medyo sa paggawa ng kulungan, dahil hindi naman tayo veterano dito. Nahihirapan ako sa paggawa ng yung gate nya, yung dito. So ayan lang yung update natin yung araw.
pakita lang natin ang ating ginagawa sa pang-araw-araw mga kabrid. So hopefully matapos ko ito kasi malalaki na ang ating mga sisiw, nagtitiraok na. And then pag nagsayaw na sila, minsan nagkakabiruan, sayaw, pag nasaktan, ayan, tuloy-tuloy na mga kabrid. Na emergency ano tayo, yung parang kailangan natin silang ihiwalay agad mga kabrid. Ang mga alaga po nating manok ay mga game birds. Hindi sila yung gaya ng mga Rhode Island na kahit tumanda ng magkakasama, hindi mag-away-away, mag-away man, mamaya-maya magkasama na naman. Yung sa atin, hindi ho, bibitaw yan. Hanggat hindi po sila nagkakaanuhan, hindi mo magpapahinga po yan sa kasasayaw mga kabrid. Game birds po ng ating mga alaga. Nasa lahi po nila o nasa dugo nila ang pagiging sinasabi nila nga pagiging mahilig sumayaw mga kabrid. So maliliit pa lang yan, kailangan naka-separated na. So ayan mga kabrid, ayan, maganda to mga kabrid. Subuko na to, ayan no, safe na safe talaga mga alaga natin. Ayun, baba ko kaya sa aking finished product na na ginawa. Ayan siya, ayan siya kabrid. Ganyan siya. Yan, ganyan siya mga kabrid. Tama, napakalapad niya para sa isang manok mga kabrid. Ayan siya. Ganyan yung itsura niya mga kabrid. Ayan. Ayan siya. Di ba? Nakakalakad-lakad po siya. So 26 inches mga kabrid, saktong-sakto. Ayan, malapad sa manok. Ayan, no. Napakalapad sa isang pirasong manok mga kabrid. So, yun ang napili natin base sa observation natin. Nagsimula pa lang tayo, medyo hindi tayo nasisikipan tayo sa sa mga 20 inches mga kabrid. Ayan, nag-adjust tayo and then ito nga. Ayan, no. Pag masikip ang manok, mga balahibo niya minsan nagda-damage, nagkakaroon ng damage dahil papagaspat at papagaspas ang manok mga kabrid. So, ayan, no. Ginawa kong 26 para kahit papano bumagwis-bagwis man siya dyan is hindi siya mapapano or yung mga balahibo niya is safe pa rin. So ayan, nilagyan na natin. Ayan siya, nakakalakad-lakad. So malawak, eksakto. And then ayan, pwede mo siyang dali-dalihin. So takita nyo, kaya ko siyang ipatong-patong. Mag-isa lang ako na ipapatong-patong ko siya dyan. Ayan, hilira 4 kabrid. Ayan, kawayan lang. Pag nabuo ko po yung kawayan, yung materials, dinadahan-dahan ko lang po ang paggawa. Kabrid, dahan lang. Una-una, gagawa ako ng magpuputol ng kawayan. Kawayan, check. Sunod, screen. Mayroon na akong screen. Sunod, steel matting. Mayroon ng screen material. Bakal, mayroon na. Nylon. Bumili tayo ng nylon. Ayan, okay na. Tapos ayan. So mapansin nyo mga kabrid, from this side, ang sistema ko po ng paggawa, di ba 26 inches na. Itatahi ko muna sila. Itatahi ko muna yan. Itatahi ko dito. Tapos itatahi ko dito. Ayan, nakatahi yan dyan. Hindi ho yan nakapako. Tapos lalagay ako ng kawayan sa gitna. Itatahi ko rin. Saka ko ngayon papakuin. Lalagyan ko ng pako yan dyan isa. Sa gitna. So parang ang pinaka nagiging suporta nito is dito. Kabrid. Sa taas tsaka sa baba. Ang pinakatibay nito mga kabrid, ang pinakatibay niya is yung gitna mga kabrid. Ayan. Nakapako siya sa isang kawayan mga kabrid. Ayan. Tapos, di ba susobra? Ayan, diyan ko siya i-clip. Pupukpukin ko ng martilyo. Ayan, paikot yan kabrid. Yan ang tibay nila. Kawayan may tinik to ito mga kabrid. Yun ang ginamit natin. So, kita nyo yung mga pangangatawa ng kawayan may tinik. Ayan, no. Grabe yung mga sanga. Napakatitigas po niyan mga kabrid. Napakatibay po ng kawayan na may tinik para sa akin sa pagdating sa kawayan. Yung pinakamatibay is yung kawayan may tinik. Ayan siya. Kawayan may tinik yan. Tuyo na, napatuyo na. Tapos napakiusapan natin sa kaibigan natin na bigyan tayo. Tapos ayan, dinadahan-dahan natin. And then magre-repair pa tayo sa iba. Siyempre matagal na natin gamit ang iba. Mayroon ng mga diferensya, i-repair po natin. So ayan, i-repair na. Ayan. Kaya nag-allowance ako mga kabrid dahil pa-slanting to eh. Ayan, pa-slanting siya. Pababa siya. Yan. Yan ang bubong mga kabrid. Para in case na nalagyan na natin ng sako na makapal. Yung ganyan, no. Di ba may steel matting dito? Ganito kabrid ba? Yan. Kukunin natin medyo makalat kabrid kasi syempre hindi tayo Yan siya kabrid. Ayan. Meron siyang screen dyan sa bubong. Ayan siya. Ilalapat natin yan. Tapos lalagyan natin ng sako kabrid. Lalagyan natin ng sako. And then yung makapal. Pag umulan man mga kabrid, dahil pa slanting po yan, yung antimano, yung tubig or yung mga dahon-dahon na nalalaglag yan, ang tendency is magdadaos-dos pababa.
So safe na safe mga kabrid. So ayan na. Yan ang gagamitin natin mga kabrid. So ayan. Let's go. Maraming salamat sa patuloy na pagsabay diyan. Ito is konting paalala lang sa ating yung halimbawa confused kayo sa paggawa ng tamang lapad ba para sa isang manok, tamang sukat para sa isang manok. Maaari bang ang gawin mong kulungan ay pwede ring gawing palakihan ng sisiw? Kasi dito may awang dito kabrid. Pwede natin siyang lagyan ng bumbilya diyan, no? Tapos since na secured naman yan, semi brooder na siya. Pwede siyang magpalaki ng mga 10 sisiw dito. Yan, makakalakad-lakad, makakatakbo-takbo. Ayan, pwede rin siya. Pwede rin siyang lagyan mo dyan sa taas ng dito sa gitna, lagyan mo ng itlogan. Pwede mo rin siyang palimliman mga kabrid. So, multipurpose po ang cages na ito mga kabrid. Pag natapos natin ito, is another achievement na naman. Pang-8 sa nagagawa natin ganitong klase. May 8 na tayong ganito mga kabrid. So, ang target natin is siyam. So, ayan kabrid. Ayan. Malaki ang purpose natin dito. Maraming pwedeng magawa dito. So, kailangan lang natin is kailangan gawa siya sa light materials. Tapos ang materials na gamit natin is kawayan, which is matibay para sa akin. And then ang gagawin ko lang is safe and secured ko siya. So, ayan. May awang. So, pag may nahulog dyan, kasi i-elevate naman to lalagyan dito ng hollow blocks para naka-elevate talaga siya. So, pag ipot nila, talagang shoot talaga sa baba. Hindi yan maapak-apakan o gagaya ng paggawa mong kawayan mga kabrid. May tendency na pagdikit ng kawayan mga kabrid, ayan, doon naman mamahayan dyan. Ayan, malalaro-laro pa ng ating manok, matutuka-tuka pa. So mas gusto ko yung ganito. So dito ko sila, talagang ito yung pinaka-final para sa akin. So much more na sana para puro ganito ang ating cages. Isang sukat lang naman yan mga kabrid. Isang sukat lang naman yan. Dito mayroon tayong limahan, ayan para sa broodcock. Ganyan din ang sukat. Ganyan ang itsura nila pag dikit-dikit. Ganyan din, 26 inches din po yan. Tapos doon po 15 kabrid. Ako din ang mag-isang gumawa niyan mga kabrid. Pasensya na kayo, madilim kasi maaga pa. Pag nagkabakante kasi si GPC is Antimano, gumagalaw ang pangangatawan natin. So yan, 15 sariling gawa din natin yan. Day by day din natin binag yun mga kabrid. Lahat ng proseso nun ginamit natin. Same din, ang frame din po nun is bakal. Ang flooring din is ang flooring nun po is kawayan. So syempre kawayan, pag nabasa rurupok. So Antimano andun siya sa safety, andun siya sa silong, may bubong siya. So maraming salamat sa patuloy na pagsabay dyan mga kabrid. Hanggang dito na lang ang update natin sa paggawa ng kulungan. Update pa tayo pag finish product na mga kabrid. Maraming salamat po, and then God bless po sa inyo lahat mga kabrid. Thank you po.